El Maestro Speaks. El Maestro Speaks. El Maestro Speaks Podcast. Alright. Hello. Testing. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayan. Ano pa, tinmagtag kayo? Tinmagtag kayo kami, no? Pamkini. Tako, walang nga i-schedule na ito. So, naglugan na nagpa-cross. Pagsabot ko, so nga naunong data, expectar ka, kat malumti ko ako mang Ayun. dagayang kapita, di da dumang kasada konsero balon galuton, at nagay da dumang staff yung munisipyo. Kapatada nga simamput. Kamasisa na rin tayo, may ano kanya. Kaya tati tayo may nga sabay kukusmot lang. Tayo dandani ang tiya ayam. Masala kasi simpi na da dumang ako at na isabay ti Christmas kasada. Well, at the same time. Well, anyway, congratulations pala to Raygorot Artisan, Harold Banario. A recording of this podcast is December 7. Will come out on December 21. Anyway, congratulations to you for joining the brotherhood of people who got married. Sino di ka man advise mo sin nakiasawa? Di mo ta, may time ti Christmas. May nga starting ti panagpamilyada. Yeah. Kung sumaron tukot New Year ako di. Right. We wish them good luck and happy marriage. Yeah. Bagong taon, bagong estado. Yan. Tadi actually last 2023 sa ding ako ay may dapi man jemang kayan nga fiancé kat kuna di in-introduce ni waji office mayor ni Sir J.L. Tarasio di asideng ti kasara kuna di gayan di eldest day bride di 2023 nga nagpakasar so ngayon oras data inuray na ti may sa taon. Ayan. No, yung kalandas di ka di. Sa bali nga Sin Tagalog at sukob. Sa basabali kami nga, in fact, uray dati yung makang kanay di 1970s, adag, kapsat nga nagsaruno. Napandalang ti sa bali nga munisipyo. Tabaw. Di first child da ako di Manong Albert nga Bantol. Naging maratoner kat nagsaruno na kami Manong Victor nga Federico. So dagamin, ada nang apelido ti Bantol ni Papa da. Ada nang apelido ti Federico, but in short, the eldest, the Manong Albert Bantol, nagpakasara di mangka ni Mayor ni Lit Augusto Santos. Ni mat di ading na di Bugyas, nasa baling nga munisipyo ni Lit Mayor Robert Yenda. So, dato ko iguro, waday pamati, dato ko ikamanaribong. So, sabay Ilocano kung Tagalog, ora di ada kultura tayo kasi. Sino yan kayo nan taray kayo as board member? Di 2021 for 2022 so nagfile tayo ta dengro anyway rumor mo tata the concern tayo di kat the Benguet people deserve to have their own district representative upon the date of our late Congressman Pongwan. Siyempre, may dito yung caretaker. Actually, di napadasa tayo, di na-file tayo di request for special election na naman tayo kina-powerful that he is the appropriation chairman despite of being a new fight congressman. At that time yun, so that the Kwangor, in short, they conduct the 2 days before the lockdown in the March 12, pang March 14, nagkapikan kada manong Mr. and Mrs. Apolinary Bagano sino dito Bagyo Coffee with the incoming Vice Governor Erickson Lawagay Filipe. Kati bagbagak ti ko nga di pa nang ilaklak tayo kumati special election tapno that tayo ti genuine nga representation panda dito pa our late Congressman Nestor Pongwan Senior. Pero does that follow the election guideline ba? Mabalin ba nga kasi ti process? No, halimbawa natay jay incumbent nga congressman mabalin nga gi-file iti resolution ang tawag or resolution requesting special election. Ada ti Republic Act na day time dalit Congressman Dangwa in December of 1987.
654 ata di. Kat ko, ini vacancy, no senator ko, tada pa lang ti 18 months or 1.5 year, entitled tayo magbotos. No congressman already da pa 1 year. Prior to the next election, mabalinti ko, kat dekit more than 2.5 year. More than 2.5 years. When kat pass forward, just for the sake of history, day. Anyway, isudyeti ko, kat naman pa'y anya ti resulta na tata, kasi din munti election, it is between the IP and non-IP muti kuwatat ta. Kat ada di butantis ti binggit nga ag-desisyon no sinutios to nga kwa. Anya ti kas lang opinion, what's your opinion about the Jerome rumor nga kas lang issue nga binggit should be for binggit people. What's your stand on that one? Actually han nga di lang ti kwa mabalin di like for example Bagyo no day kuma day bimayag nga nagyan dito tapno marik na tirik na ti taga binggit. Mabalin matanga ko no amutay ti katataon di tao han mutantay muti pamilya na background na no da sawa na uno awan nga ma ti may palpalagi lang ti karalyan nga binggit diferensyal at ano kadaraan tayo ti adja ko House of Representative. Our tribe should be represented in the halls of Congress. Siyempre ada Kalamuya, Kangkanay, Ibaloy. But would you agree na this is parang playing the devil's advocate here. Some people would say nga hindi mo kakailan tayo tinagtugaw kat awan mo tunay ti kas lang improvement ibinggit na nangyari dito hindi iso na tinagtugaw ngayon kat sila nga yan paspas especially very highlighted yata yung project na road sa Kapangan Kibungan ano ti kas lang comment yun siya kat on makwa at nagtrabaho ako nga mismo yung Congress since June 2003 sinublat ko ni Manong Paul nga bagano ko nakita ti history na di babasit ti budget idi lalo di 1990s nga time da Congressman Damwa and then si Congressman Rooney tamo time da 6 years ni President Cory prior to it sa revolution ko day dati economic recession since 1983 and then nagtugaw ni Apo Cory awan ti daduma investors ngayon may indagi officials at that time nagpabak ng damata di kabinete ni Cory. Suri ko nada nga dati ka mag-anak incorporated. Sumaruno ni President Ramos. Isu day nag-ipasada tilintang nga privatization tila dito the military bases conversion na i-privatize amin nga multi government owned and controlled corporation para makareceive the funds. And then wala pa dagi the renewable energy ada the power purchase agreement. Ado dagay kwa. So even in the time ni President Irap to Gloria, ado pa lang sarong pa lang ti economic recession kat comparing to present budget, our present budget, bas city budget di 1980s to 90s ngem kasi data yung lalo data yung taga Bangkayan. Nga dahil mablabas di taga Halsima, ado dang mo de pusti kasi kat kunak. We should keep in mind nga di ba city budget ti national government dahito yung improve ti Halsima di time ni late Congressman Dangwa di in 1980s loan through World Bank di trabaho ti Kumagay amo tayo mo di ta sino yung nag-work doon yung nag-work ni late Congressman Samuel Dangwa unfortunately di 91 di prior to the typhoon ining di 1991 ada na di ko di 1990 earthquake kat isu de ti pa adu de natinag nga party competing ti Halsima kat pass forward idi met nag-station of that ni Congressman Cosalantiman ti 2 terms idi time ni ex-Congressman Ronald Cosalan then I walk out na dagito funding ti Benguet Vizcaya so yung Cervantes man kaya nabatan kat dagi through yen package na loan tayo ti Philippine-Japan Highway loan
Gamitin so na-prepare pi man di Sino tinanglaw ni Jay? Government, the national government. government of the Philippines nga may di Congressman pi man ni Rooney around 1989 before they again the term ni the short term ni President Estrada kan nagsubli ni late Congressman Dangwa in 2001 na i-work out pi man di kwata na counterpart at from 20 million to 60 then account million din propose ni Congressman Kusal di Congress nga counterpart of the Japanese loan. Okay. So din ang first cut so yung Cervantes man kayan to abatan. Ada pwede istorya na nga pa. Nilit Congressman Dominguez nag-last term na 1998 cut ni bakit na tisimublat. De so yung Cervantes katapan na ikukwaya nga Cervantes tadyan sa wangan. Nga inkwalatan ni Sir Rooney. Iso nga natuloy de Cervantes man kayan abatan. Ganito implementation na. Demot nagtugawan ni late Congressman Dangwa. Oh, you were first-hand witness to that one. Yes, yes. Talaga nga nakita yun. In fact, before the second term ni supposed to be bidding na, na-work out nga di from 99 to 2001, na-work out ni Sir Rooney Day. Gama the impeachment and then presidential election di 2004. So nga, umapapos pa di gada hapon na. Withdraw na kumang na ituloy 2006 day bidding na. So you were trying to say na during the time nga congressman itong mga taga Benguet, yung mga let's just say people who were born from Benguet, during that time the economy is not doing well. Kaya yes, walang masyadong budget. Affected by the world economic recession ta nagsaruno data eh. Okay. So, di lang, so abatan mangkain to Cervantes ken Benguet Vizcaya was funded through Philippine-Japan Highway Loan, pinunduan ti Hapon. Sinublat nga nagtrabaho da Congressman Rooney ken ni Congressman Dangwa, Ronald Cosalan. And then dito yung napunduan mo ti Halsima, di mo lang, World Bank. Di trabaho ti Daiwo, kontraktor na dito Halsima. I remember the Daiwo. So din ipalpasan na ti 2000 the Assistant Secretary kat ni late Congressman Manuel Aguiao ti DPWH from Regional Director to DPWH. Dagiti tatrap and work out damat ti so nga ti dapat ti pagpukusan lang ti tataw ta siyempre di bagbagada nga road opening nga nakadanon jay Kibungan. Yeah. Kinalpay na pa ikat aside from the construction of roads kat dito I don't know no naabutan yun di late 90s to early 2000 dagay foreign pan lang nga construction ti elementary school building kat kunada third elementary educational program TEP kina secondary no day Secondary Educational Development Program, CDEP. CDEP, yeah. Kat dagitoy municipality Itugon, Toba in Trinidad, in Mangkayan. Majority that adati additional source of fund because of mining taxes. Isungan mo nati Trinidad, Itugon kan Toba nga nakaalat di counterparted. 50% loan from the Japanese government. 25% government of the Philippines and the 25 or 15 counterpart by the provincial or the municipal LGU. Kat iso diay sungan udah gitu pi man upat nga munisipyo La Trinidad Itugon Toba in Mangkayan nakaduda school buildings. Kakasipi man dagito Bugyas Bakon dagito ira dependent municipalities ira Bugyas Bakon Kibungan Kapangan na witness at idadakin ni late Congressman Dangwa di 2003 kat kanayon dalit Mayor Palilam nga dumawdawat dati PDAP ni late Congressman Dangwa despite the PDAP da idikat 70 million per year 35 kat de mapanti hard in pa 35 kat mapanti soft projects kat de dagi man mayors ken school heads apan natututukan ni Manong Ernest nga Dangwa ta isuti mangipukwangor de mangi-work out di PDAP kasapulan ada certification di no ma-release di ko at DBM nga nakakabil nga counterpart to school buildings in Kibungan, Bakon or Bugyas. So nga isuda man nga ira dependent nga LGU. Isudat na panon de kadwan nga PDAP nila kay Dangwa
lit congressman dang at de tapno makaabil di school buildings kasi ti ko na pima. So in fact pati pwede nationalization ti takadang national high school dari pa national high school takadang anik si di Yung principal noon during that time was yung CID ngayon, tama ba? oh ti kahat kataw je kastoy sir. There were one time nga kwa dagito yung school heads nagsasabad na to division office asla da barangay captain. Oh, yeah. In-update that the development in the area, area of responsibility. So one time kat nagsabad da Mrs. Rizalin Gusnian kani Mrs. Payang, retired nga supervisor. Kung nag-istorya da, ito Mrs. Payang nga at that time kat isunat ti current TICT Tuba National High School Taloy Annex. Yeah. Very proud mo ta nga kung nga dakan mikat nga ni kami nga ma-nationalize si Tuba Taloy. Yeah. Dito mo Ma'am Rizalin nagagat mo de kuna adang nga de nakasura de pantupa lang di nga those who are ashamed to us were afraid to learn. Iso mo nagdamag ni Ma'am Rizalin. Ay nga tiyang kas tayo ma'am. Kat nagpatulong kami di office ni congressman. Adam ti amok nga staff na nga taga-Mangkayan no kaya ti akot agpatulong kayo. Ket hana nga mo ni Mrs. Payang nga kaanak ni Mrs. Gusnian ti sigang kasim. So no kaya ti akot alan yo ti number na. Enter na di number ko ni Mario Lourdes. So one Thursday afternoon paawit ako di Mangkayan. Nag-text ni Ma'am Rizalin. Di the moment nga bagana nga ay uncle man patulong ako. Si Rizalin na-assign at takadang kunakan niya mo dito. Kasla sobra-sobra no military kumakit kasla demotion. Tani Mrs. Lucio, principal nga nagkapuginawang National High School, Enda. Naghumbi si Jay Kibungan National High School. Da kayo gayam nga no aspiring administrator ko de assign Jay kadayuan. Kuna kaya awan ti balak ko. Kanang hindi nga masuda nga ako. Di kinaadayon na ko na mas asya na ata ka nakakmaroon ti So fast forward in baga ko na nga tapno mainayon kayo di milaklakan tayo nga nationalization kat i-accomplish the requirements ma'am ipanyo di office congressman ito Dangwa Station district adada ato ni Agapito Bulislis anak ti Kibungan may kuwasak to may sagana da de bill ala tukot papirma kini congressman ipile tayo di congressman. Tama. Diyan nangyari ng So you were instrumental also wala in yes isa ka dun sa mga nag-workout kasama si Ma'am former principal now CID chief Ma'am Rizalin Gusnian. After takadang sa napanjay Cavite National High School ya. Yeah, I na permanent I remember. At that time kami ko medyo sildam ti item ti school principal. So with the line of your story, parang sinasabi mo na the Congress, the legislative representative of Benguet, nga dagiti taga Benguet nga tuang nga ikat, they've been doing things. Hanla nga madlaw ti tao. In fact, debus tayo nga ni Lit Congressman Dangwa, ang ungot no kwa, masabsabat naman ti some press personnel, ti style ti Benguet, ang de ko ngay. Opposite de. Nakatukaw anda nga kahit nga kwa. Anda nga iparamag no adabasit nga naramidan da. I see. Pero han ba nga kanayon ti ayam de kasi mo ti ayam ti politics. Nayon na nga siyempre de kultura ti Benguet. Sa bali ti Lowlands. Ada ti kastoy nga istorya lang di 1960s de. Yes. Before the end according to late Governor Jaime Paul Panganiban, sakbay nga nag-end the term ni late Congressman Ramon Mitra Sr. dito Baguio Benguet. Before 1965. Taidi nga ikat may isa ti congressman ti Baguio hon Benguet. Kat gapot dayong ni Mr. Mitra. Kung bagbagan na kano, our next congressman will be a son of Benguet. Is ni Story Adira BJ Bispiras ti kasal ni Harold. That at that time
the young and promising lawyer ni late Congressman Andres Cosalan. Yeah. So di man kano day panagpapail ti Congressman nagpail da attorney Andres Cosalan ti kalaban na ni ex-mayor Luis Lardizabal, attorney Cosalan Of Baguio. Bagyo. Yeah. Di madabakan no kampin ni late Governor Badudang at sinuportaran at businessman da ni Mayor Lardizabal. Di mat contemporary na or sparring partner ni Jedang Watrangko ni late Deputy Governor Santiago Tutanes. So kasing-singeron kano ni Mr. Tutanes. Apa yung kunak piman ano tulungan tayo di kailan ta jengon son of Benguet. Tumatal na kano ni late Governor Badudang ta businessman nang kada Lardizabal jay Bagyo. Di nalpas kano ti election nang abakmot ni late Congressman Andres Cosalan. Isu na din ang ipailan at the Deso Province of Benguet, Ifugao Mountain Province in Kalingapayo. Isu din naging independent province in 1965. First term lang ni late President Marcos. Isu din mabot ti kwa. Di agreli kano ni Congressman Andres Cosalan 1969 isu din. Ma-appreciate ti taga-Pangasinan ti politika di Benguet ke Deng Road kasi nga kapkapi. Ket apa kuna de one time ket naging ABC president ti Season Pangasinan de ko. De assurance ti UB at that time kuna na nga. Ay apo na saya ti politika di Benguet. At that time ket bagbaga kanu ni incumbent Congressman Andres Cosalan nga de amoyo ni apo dangwa mayati negosyo na, leadership na, di negosyo. Yeah. Di tadi pinadak lang udah dangwa trangko ng tatang at simpo ko na no. Iarig tayo iso na ti may sanga aso ko na. Nga magmag na jay may sanga rabi nga magmag na jay rangtay nga igigem na ti tulang. Okay. Ket mada naranyag ti bulan. Idi na pansin na day aniniwan na kahit na nga inayon ko ma. Dito lang. Well, ngimidi inayon ako ma, naibata na day original nga tulang. Mayat man ti ko ajay bingit ta kasla tayong orda. In fact, nationwide datayo ti ko. Kaslamat US ata, we are US Implied Education. Parang ti demokrasya tayo. Parang kantsaw-kantsawan lang. Labas. Yeah. Ket fast forward, talking with late Congressman Andres Cosalan in the 1988 provincial proclamation to provincial candidates na kaundair ta iding out ket DCWT lang ti medium of Wala pang podcast na ganyan. ti ubingat at that time si kan time ko nga nagboto sa di. Ngam di nag-presentation na gitu da kwa. Di kastoy nga aldaw amin nga candidates na panay kaling kabayan pada nag-attend jay inauguration ti Kaling Bridge. Okay. Malum jay presentation proclamation ti provincial candidate jay Benguet Palace Pisol, Benguet Auditorium. So naka-live sa disability yan. Naka-live. Tigis resource speaker damot ni late Congressman Andres Cosalan. Madamang na abak ni Congressman Dangwa di Itipor. Isu day may timbaga na piman. Welcome young batteries of politicians in Benguet. That's what you gonna do. You go together, you eat together, and campaign together. Yeah. Dito ti kultura ti taga Benguet. Han nga day kwa ken day nga kwaso nga at that time ko tinagtari nga gobernador din ni late fiscal Albert Carreño Kawili, late businessman board member Jack Dolnuan, late Governor Dr. Bognoson di. Nung pa yung nga tatangay ka. Sila nga maawan data. Well, in the sense nga, not taking the, still not discrediting na malinis pa rin ang election sa Benguet. In the sense that it's peaceful. It's peaceful. Pero, nagbasa ka ti social media, ada nga dyan bagada nga, ayoko nang check wa. Ayoko nang in-check. Ayoko nang, we're in parang masyado yata tayong nagiging parang kasla nga racist tayo at the same time alang iti madungog mo nga mudslinging. When? Ay kat
apay nga kasya yan tata. Anong nangyayari? Siguro, last nga pati Benguet versus Benguet, Kasi in fact, ang nauna pang nagbato ng ganun, yung mga negative na taga Benguet iman niya. I'm observing Actually, hindi pa ako nagbumoto ng Congress nung last Medyo undecided ako. So, nilaktawak di ay para sa kaalaman ng lahat, yung presidente ko during that time, hindi si Marcos, si Lacson. And then, voting pababa. Pero nung pumunta ng congressman, hindi ako bumoto. Medyo undecided ako. Ngayon, apay nga nagbaliwon garot. Nga kasi, ti kailangan nga isubli tayo. Siyempre, hantay nga makuwagan tayo siyempre ti discussion da. Uray kumano kas dati Mountain Province ngayon, edin natin, nilit Congressman Dominguez, kaaruba nga taga-Kalingkat, tinag-caretaker, 2 times. Siyempre, adayo-day ko In fact, isutin, bagamikin ni Congressman Maxi Dalog, hindi laklakad tayo di request for special election, adayo-day from Tagalog or Davao to Benguet. Kasi siyempre, mo tayong team, din may kut sandal lang, ag-sandal ka, de sandal na worth 15,000. Naka-helicopter. Okay. Okay lang, but ang worst gaming nga ko nangyari dito yung panda de multi-billion de rock knitting tatasa da ko pa de rock seed. In fact, uray di suday di PWH region di around November 2021. Iso ti isyo nga road at that time de rock knitting ti Kinon Road. Laboy Lakaman. After election nga na ikwadra ito Kibungan, bakon road dagay rak niting biskumata pag-alanti uunggot apan dari naknit. Kasi ati kwata, san today ugaling or tita tao, we must have to accept ata, siya kat biri prangko di as early as 2021 ta, han nga de, because nga na-prostrate tayo di ilaklakan tayo ti request for special election nga, deng Lord, no, de kunak tayo, de kunak nga, Jakap kapi kami kada Mr. and Mrs. Bagano kin kaming Vice Governor ko dito Bagyo kapi Kimpol. Yeah, Governor tata. Ni Vice Governor. Ay, ni Vice Governor. Okay. That was March 12 of 2020 before the lockdown di Manila ti March 14. Iba update ko isuda kunak. We must have to accept that we did not succeed. It is request for special election. Tayo din na ipal tayo di House Resolution 767. Usunod nga napuintaran suna ni Caretaker Rep ti Appropriation Chairman kat we must pray that he will bring large budget, bigger budget to the province of Benguet. Okay. But this last month of April, may sa ating nagpapapirma kadag ito the former provincial and current officials jay endorsement ko man ni Vice Governor Tagle ta since February 7 nag-put iso ng standard bearer ti Partido Federal ng Pilipinas. Okay. Kat ilaklakan tayo ti kwa kumagin ni Speaker Romualdez. Tayo di, by the way, di ilaklakan tayo ti request for special election ni Senator Alan Peter Cayetano ti Speaker of the House. Majority floor leader ni Speaker Romualdez tata. Kat staff na hindi nga may sa ni Congressman Sandro Marcos. Dito yung makikap kapi, mangmangan. Kat isuday, malagip ko di kastoy nga one afternoon kat nag-conference the Speaker Cayetano kada majority floor leader Romualdez. Inuray ko nga rumor ni Speaker Cayetano ko Tim Macdarak. Good afternoon, Mr. Speaker. Si former Councilor Mario Lourdes po ng Mankayan Benguet. Dati po kay Congressman Sammy Damga ko na. Pinapollow up ko po yung request natin sa resolution natin requesting for special election. Di ko nakit, sa kasalukuyan yan ang pinapag-usapan namin dito. For the meantime, hayaan natin magloksa yung pamilya Pungwan. Kung ano, so, gimagat at itultoy ko. So, in connection with our current local politics, iso JP man, I am an eyewitness to the might nga attitude, character, o ugali ni Madama nga Vice Governor Jackson Tagal Pilipi. So it goes without saying comes
comes this game season, you are in full support. Yes, because to tell you frankly, may sa tayo nga nakikarkaraban di 2017-18 before nga na-approve ni Partido Federal ng Pilipinas. Kante jay it so happened nga isutian the Vice Governor ng tikunak nga mayat nga kaugalyan tayo nga binggit through him kate kwa kahit ni since last December kahit ni pinik up nga di congressman ni board member bit nga isuti Vice Governor ng kini Governor de Class. I see. What is the Partido Federal? What is that? What's the parang objective and how was it started? Being for one of the pioneer member of the Partido Federal ng Pilipinas, actually this is the political arm of MRRD and PRRD group during the time of former President Duterte. Okay. In preparation for the federalism, Yes, federal supposedly. state, ti founder na dagito, the retired General Tam Lanson, Attorney John Castricionis nga former DAR Secretary, tata, ulit nga na tata, ti Golda, by next year, makaado ko mati Partido Federal, ti Governor kan Congressman. Okay. And then, the long-term goal da by 2034 kumade and the next president ma-realize tayo kumade pasada kung maamindaran kumade 1987 constitution tayo tapos maging federal state. That's the aim. That's the main aim kan maysa di mo lang mangikwat di mayat nga programa mang support di programa ni President PBBM. Dito bagong Pilipinas nga kahit damot nga isubli kumati ko at barangays. Problema lang ta adong internal. Oh yeah. Can external problems tayo. What's the problem? Bakit ang tagal? We even yung mga uray dagiti da agkalalaing mga matatalinong lawyers and lawmakers natin, they know that 1987 has shortcomings, a lot of shortcomings. When it comes to parang helping the Philippines to improve. Anong dahilan kung bakit hanggang ngayon ang hirap maamendahan? Very thankful that you asked that question. In fact, we were a high school student when that was passed in during the Ay, anak ko pa lang. campaigning for the passage of that 1987 Constitution. Yeah. Dean James Malaya was the Dean of the College of Vocational at the University of Baguio. Yes. Wait lang. Pause muna natin. Babalik lang ako. Okay. Sige. And we're back. Ayan. Ano yung topic natin kanina? On the Partido Federal. Bakit hanggang ngayon ang hirap maamendahan? Yeah. Nayon naman lang di ko the 1987 Constitution then kabilagam nga one term lang ti President. So every time even during the time of President Ramos, Gloriato present, already time dito yung last lang kat in fact at first kasi the House Speaker Martin Romualdez ni Senator Amy Marcos, ikabil tayo ng sikati senator. The 1987 Constitution, they are entitled for a 6-year 2 terms. So for the higher Congress. So nga mabati da pay uray ag ini president. Yes. Kaslak man ni President Duterte met mo ti momentum ti di time na nga mapilitan nga step down hanggang pare-elect. Tayo so ti ada 1987 Constitution tayo ket every time nga in fact meta na wangarod tapno mailawlawagan tayo ti listeners. Every time nga atim nga maamindaran dito ko kaslay di last year nga rod una da nga agpol politika ni Speaker Romualdez ngun uray bagada nga pang economic provision tapno to give leverage to foreign investors ta kahit tayo ngod nga mapadakkel kumati capital nagiti da negosyante from any industry, tourism, mining, renewable energy. In fact, before the I just recall na the December of 2013, just after the Yolanda nga di. Wait. That was the time nga nagto the Mayor Los Penjay US. Okay. Pagrubuat da sumamput ni Yolanda, ti acting mayor idi ni
Madam nga Mayor Banario, who was our Vice Mayor then. Vice and Mayor then back then, yeah. acting Vice Mayor ni Late Councilor Rupino Buli, siya mati kanayon nga ibabaw ni Manila. So, nag-attend ako may isang conference called by Malacanang at that time. Held at Heritage Hotel. Tina-imbita rin dagito the governors and mayors. Yeah, yeah. The purpose na di nga kwa nga national conference to inform the local chief executive to adjust their own local investors incentive code or ordinances tapno maka-awis tayo ti foreign investors. Kunadi ko may isang speaker in anticipation for the ASEAN Economic Integration by 2015 kasto iti ko update tayo kunada ti global destination to investors tatak here in Southeast Asia. Yes. And the darling of investors now is the current darling the datin sa Myanmar de or Laos de ko. Yeah. Kat assuming ko nada no kung ma-example kat pisapay kat ada umay dito Southeast Asia nga $1 trillion kat ada mabingay tayo ti Pilipinas nga ini amount kasi the reason why we invited you governors and mayors is that how much would you expect to come at your own area of responsibility, locality, no? Is it municipality or province? Nakasagana kayo nga nakahanda kayo bang magpapasok ng mga investors at makakonvince sa kanila. Yeah. Kasi tikwari katsuka kasi kan tikwa kung kunak. At that time ada pa lang the Goldfield CJ Mangkain di para sa this gold project resources. Wala na yun nga. Nag-exit di last July. Oh, I see. Til mo nilaway ko at kunak sapay kumatahan agrogida hanggang pumanaw de foreign investor je. Kasi may dollar de invest ko eh. They came from South Africa. Partner da Tilipanto. De lang ta as per 1987 constitution 40% de foreign investor, 60% de mother company nga Lipanto at that time. But iso de purpose de ko in relation to the Indigenous People's Rights Act nag-EPIC da. Yeah. Pre-prior informed consent. Tapos de foreign financial technical assistance. So kung maging 60%. No, kahit nag-EPIS. Kasi ti ko uray bagbagati Congress or proponent nga only for the economic provision. Ada dagito da senators ta may isang kwantita ket malaksi day kaya nga ag 6 years da ti kaya day mode of votation no sa balit botos kasla local bills nga local bill local application or national application nga sa balit botos ti Senate sa balit day Congress. Tano day ko na ti Congress nga joint votation. Siyempre, ma-outnumber da guys 24 nga senators kasi ti ko ay. Ti kahit da, siyempre, amutay mo't nga the Senate, the 24 kot, kung nada nga there were 24 republics, the interest ti ko nga dagi, ko. Comparing ti ko naman ti Congress, da kami nga representation ti legitimate because tungol mi ti tatao mi. So day agsubli jay district representation ta siyempre lalo na gito yung amendment of constitution. So the kwati constitution na narigat nga kwati way back in 2017 nung buhay pa si late commissioner Pastor Boy Saicon isulat ti ko agamin na kadwa da FBR di EDSA 123. So di bagbagana na mahirap maamindahan yung 1987 Constitution kung dadaanin mo sa due process. Okay. So ang sinabi niya kay former President Duterte, that was September of 2017. Mas madali pag kudita? Hindi kudita, pero REVGOV. Revolutionary Government. Oo, kaya sumama tayo noon sa mga REVGOV sana. Kung pumayag si Duterte, kaso nga lang, dyan, that was September 14, 2017. Just to highlight that, kung papayag sana siya. Oo. Pero hindi siya pumayag. Oo. Nakirali tayo isang in support to ko. Ada may President Ramos the People's Powers Monument.
All of this is coming from you. It's not coming from Yes, me. yes. And that was my actual experience or what it's we have been actual witness. experience, Tapno makwa maawatan mo ti kakalyan. I've never noticed this side of you. Na because the first time we had a podcast is talagang ingat na ingat ka dun sa ano eh. I never noticed this side of you na you are very frank and you are very honest. Huwag na sa ito, iso ti basis and then noon yaman ti gusto nga nang nangyari ti yan lang ti probinsya ti Benguet nung rikat ti intiro nga Pilipinas. Yeah. Ay kat ti baga tayo tapno dagiti da ubing lalong orta advance na ti social media. Then isuda mo dagi yang leaders kat isuda ti in charge dito pagilian tayo no They in the will be future. in the future. So, nung hindi tayo pinalat noon sa time na tumakbo tayo for board member, hindi kayo pinalad. Anong pinagkabisihan niyo for the past 3 years? Hindi rin tayo nagkita ng 3 years. Oo nga. Na-monitor ko sa podcast niyo pero medyo itong last 3 years busy tayo, naglalabi ng pondo kasong lang medyo based on our experience. In fact, I'm sharing my observation na kahit anong maupo na presidente, kahit mula nung panahon ni Pangulong Ramos, doon kami nagdidebate kay Councilor Ambino Padawi. Siyempre, ibinabalik ko doon sa 1990s dahil naobserbahan natin na every time of any president, yung first 3 years, mahirap yung pondo. Okay. So, like for example, the observation na tata, dito panggap ti ayuda, tadating pasada ngay nga pang ayuda ti, in fact, ti lamang dagito da congressman, iwara sa kumatatanga 2025 ngam. Okay. Ti problema gayam, amin nga pondo ti kwa nga ron, awan pangalan na naingsan nga day since the time of digong na dagito dole out. Oh yeah, nasana yung Tirigan na kahit ipasa yung kongreso ang budget natin, walang cash. Kaya kinukuhan lang yung puno ng PhilHealth. Kaya sabi ng isang abogado, isang kolumnista, natutuwa tayo dahil tumatanggap tayo ng tigpa 5,000. Okay. Kaso nga lang, nababakanti pala yung PhilHealth. Kaya pagka tayo nagkasakit, wala tayong maasahan sa PhilHealth. Health sabi insurance. yung And then, yun nga, yung proposal ni Presidente, yung naaprubahan naman yung Maharlika Fund na yun. Okay. Wala daw nag-i-interest dahil alam nila na So, we hope abang papalapit ang eleksyon. You were talking about the, parang Maharlika Investment Fund. investment fund para sa, parang nilalaro sa stock market, ano? Oo. Yeah, walang nag-i-invest. Wala daw, dahil siyempre alam nila yung status ng government sa Pilipinas, lalo pag ganitong political season, medyo mahina yung pagkilos ng ekonomiya. Okay. So, ano yung mga funds na nilalarabi nyo? Itong sana sa mga pang-evacuation center, sa office ni Speaker Romualdez, mga school buildings. Dahil mula pa nung panahon ni Pinoy, maraming mga school buildings na newly construct. Pero nung panahon ni President Duterte, tatatlo ata Yung 2 story sa Benguet National High School, ito sa Wangal, at yung sa Eastern Latrindad sa Bacol, yung may 4 story 15 classroom ba yun o 20 classroom. Okay. Pero itong panahon ni President Sara, PBBM, iilan lang yung karamihan na school buildings, saka pinapahirapan pa lang mga school heads sa pag-submit ng requirements dahil marami silang requirement. Samantalang karamihan sa mga school building, dilapidated na. At saka dumadami yung school population, dapat meron sanang yearly may pondo natin na sa new construction. About the evacuation center na sometimes is the schools being used as evacuation center. Parang may kakapirma na batas kahapon. About that there should be, in one area, there should be one designated evacuation center. Dati naman yun, nung panahon ni President Digong, in fact, doon sa Mankayan, ako pa yung
tinulungan ko yung completion sana ng multipurpose gym sa Lepanto, sa Kulalo at sa Mangkay National High. Dinala ko nung 2018, dinala ko sa Pagcor. Okay. Tapos nagsulat, dahil ang request namin, completion sana in the amount of 14 million. Sumagot pala yung Pagcor Central Office bago December of 2018, nasabi nila, hindi kami pumupundo ng completion. Dahil pag kami ang nagpundo, dapat from start to finish. Dahil yung design ng NHA, National Housing Administration Authority, DPWH, MMD, ang original na design nila, kailangan ang 2,200 square meter, nakagitna yung gusali, yung first floor, design for parang mini hospital. May pharmacy, evacuation rooms. At one given time, kaya na kumati 76 family. Wow. That's very big. The second floor na, is a multi-purpose gym. Okay. With the provisions of standby generator, para kahit panahon ng bagyo, gumagana, saka water provisions. Okay. Lahat ng ano doon Kaso nga lang, ang original na budget, 43 to 63 million. Dahil yung 45 para sa structure, yung more than 10 million para sa development sana ng site. So yun ang nangyari. In short, dumating naman yung pondo sa Mangkayan, pero implementation, yung palis na si Mayor Ayon, kaya nandun sa Bayo, yung Eco Park. Nice. Bugyas, meron naman sa baba ng Camp Molintas So in short, meron bawat bayan, pero yun nga, depende sa availability ng site, ng kung may lupa yung munisipyo, LGU, doon nila papatayo. Pero yung itong pinapollow up natin sana sa Office ni Speaker, lahat ng mga schools na walang gym sa Mangkayan, mabibigyan sana. You mean gym is yung parang covered na gym? Covered gym. Ilang school pa ba ang wala sa Mangkayan? Halos 14 yung nakalistado na Isa yung Cavite National High School na pinanggalingan nyo, yung umpisa ni Congressman Cosalan, kung makukumpito sana yun, kahit man covered court. Dahil nandun naman yung mga classrooms kung sakasakali. Oh yeah. And going back sa the Congress, your personal view and opinion on the performance of the caretaker now Congressman here. What is your personal opinion on regarding the performance? Did he do well? Ikam tigrado, 98, 99, 75, 65? Marami kasing trabaho ng congressman First of all is legislation. Okay. Lobbying, number yung partly dapat sana mga local government executive ang maglalabi. Tutulong lang yung congressman dahil siya ang liaison. Okay. Sa mga balita na naririnig natin, marami naman siyang naiakit na pundo. So if you will give a grade, ilan? Malabo. Kahit sabihin mo 50% dahil yung nasa tupad naman sa DOLE at saka ayuda sa DSWD, nationwide naman Nationwide, yeah. At saka pag na-approve yun, buong Kongreso at Senado, hindi trabaho ng isa. Just playing devil's advocate again here. Ang sabi kasi ng ilan, maganda kaya Duma, Congress, he was able to like go to doors to like punta kay ganito, maghihingi ng pondo, punta kay ganyan. Marami siyang connection, kumbaga, for the lack of a better term, marami siyang connections kaya makakapagdala siya ng pondo dito. Kaya bang gawin ng taga-Benguet na congressman yan kung may mauupong taga-Benguet? Halimbawa, let's say, uupo si Apo Tagal, kaya ba niyang gawin yung ginagawa niya? Kaya din naman niya dahil dati rin kontraktor at alam niya Meron ba siyang connection din sa national? Meron dahil kaya ang Partido Federal, si Pangulong President Marcos is a Partido Federal, hindi naman Partido Federal siya niligawan niya lang si Speaker Romualdez para makapasok sila sa lakas CND. Pero
we must have to understand na powerful nga siya nung panahon ni Duterte. Dahil biro mo, he came from a party list. Yeah. Party list. And then, new fight congressman, hindi naman siya abogado o CPE lawyer eh. Dahil on record, lahat ng mga naging appropriation chairman sa Kongreso, CPE lawyer, sina Andaya. So siya lang ang hindi. Oo. Wow. New So fight basic. congressman dahil lang sa blessing sina Pulong. Yung sinabi ko nga kanina, nasagot ko yun eh. Nung birong from January of 2020 to March 2020, linggo-linggo tayo doon sa Batasan. Alam natin lahat yung mga kahit yung kahit yung si Marcolita, si ano pa pinapirma ko doon sa si DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla. Nung nagpapapirma ako sa kanya, kaya sabi ni Congressman Remulla, now DOJ Secretary, ba't ka pa nagpapakahirap? So, yun, binabaha pa rin. Allegedly. Yun, Allegedly. Anyway, so yeah, that's it. Let's see what happens and let's see how the game goes. Now, you were a former councilor and then now you're trying to go back as a former councilor. You filed your COC. This last filing of candidacy for certificate for candidacy. Nung kailan kayo naging councilor ng Moncayan? 2013 to 2016. 2013 to 2016. Now, let's go there. And let's talk about yung mga achievements or mga projects na natapos nyo and or nai-implement ninyo as a municipal legislator. Sa mga projects, yun lang, paglalabi lang ng mga, yung ambulance, fire truck, at yung pati yung kaso nga lang, simply 3 years, too short. Nung implementation, wala na tayo sa municipal. Wala na kayo. So, you started yung parang phase 1 niya. Oo. Yung parang lobbying and then proposal making, mga gano'n. Ano yung mga, kasi hawak nyo yung ano eh. Ano ba yung, correct me if I'm wrong, kayo ang humawak ng Committee on Education. Oh, education. Yung ano lang, nationalization ng from Lepanto National High School pala tong annex to Tabio National High School. So is that during your time? Yes, and the congressman that time was ex-congressman Ronnie Cosalan. Yeah. Pati yung mga PTE, mga barangay official ng Tabio, sinama natin sa Kongreso para magpasalamat sa Senado. I see. Yan ang nationalize lang. Do wala tayong naipasa dahil ang trabaho kasi ng councilor para sana sa Kongreso. Okay. Na mag-revise, mag-propose ng ordinansa. Kaso nga lang, kahit marami rin ordinansa, kung walang funding, at saka kulang yung yun yung mahina yung implementation. Okay. In your stint as a councilor, manong proposed ordinance di islangan na isurat? I want certain proposed ordinance, except that we supported the annual local budget. Okay. And yung isa, yung Child Development Center from Daycare Center to Child Development Center. Yun yung parang pet project ni Apo former Mayor Luspia. At saka si former President Pinoy Aquino. Dahil that program was adopted in the country of Colombia. Na maraming anong tawag doon? Teenage pregnancy. Okay. Dahil world capital of drugs sa Colombia, maraming nabubuntis na young mothers. So ang ginawa ng Colombia noon, ganoon din similar yung kinopya natin. Meron silang child development training center na kahit unknown yung father yung pagbuntis yung isang young mother, doon doon masusuportahan through the help of the government, yung may national at local fund para di ma-depress yung at saka sabi nga nila yung development ng bata mula sa nung nasa sapupunan pa ng kanyang ina. Oh yeah. So so before birth up to
3 to 4 years, doon sana sa Child Development Center yung ano. So this is where your meron kang sinabi noon na this is where yung sinasabi mo na kung ano yung project nila sa taas. Oo. You have to make sure adapt it to adapt locality. it at the grassroots or say in the locality so that you can meet. And for sure, there will be a 100% support from the central office. Oo. Parang the national. At saka unahan din dahil saka siyempre galing na tayo sa Kongreso at sa naging local government official tayo. Ang nangyari doon sa Child Development Center dahil bagong programa nga. Yeah. Galing Colombia, inadapt ng ano, parang under DSWD pero may isang bureau na ang office nila sa Makati. Nung first term ni ex-Mayor Lospian, unang tawag lang na para sa National Conference, ini-introduce pa yung Pinoy administration. Okay. Nung parang sa classroom din, nung nagtanong sila kung sino ang interesado na mag-implement sa programa, siyempre isa-isa nagtas ng kamay. Ang unang ginawa ng ano, pag kunti pa ang pondo, siyempre isang pilot area sa Luzon, Visayas, Mindanao. So naging Pilot speaker area. CEO, pilot center sa Mangkayan, sa may Bulalakaw Elementary School, nandun yung Child Development Center. Yeah. I see. So ganun yun sana yung ano, pag ang local official, hindi lang ng councilor, pag ang mayor ay may vision at para sa kaunlad ng kanyang munisipyo, yun yung ano. During those times na, kasi alam naman natin, normal, di ba? Oo. Normal nga no government official ka ngay kat adungay ti criticism da kon sika. Oo. Anya ti kaslangan natangtanggap yung nakadandanon kan na kayo. Ano yung mga nakarating na sa inyo na criticism? Siyempre, ang criticism sa akin, hindi nila alam na doon sa ano, nangyayari doon sa butuhan ng ano, EPIC MOA ng Goldfields, Power Southeast Gold Project. Dahil ang proseso naman, ayon sa IPRA, dumaan sa mga council of elders. So, I'm going home to Kulalo. So, every time na makipag-meeting yung mga elders, mga lola, lolo, manong-manang, punta sila. Halos almost 3 years yun na hirap ng ano para Tagal. ma-meet lang sana yung batas na kung sakaling mag-operate yung foreign investors, may royalty shares, kagaya sana ng Felix, may ibibigay sa Mangkayan Council of Elders. Okay. Nung after yung MOA signing nila, at saka hindi sa pinagmamalaki, pero bago ako naging councilor, pinasaya lang ko si NCIP Commissioner Brigida Pawit sa NCIP Central Office. At siya ang nagsabi sa akin noon na, Mario, pakisabi kina Mayor Lospian dahil para gagamitin natin itong bagong batas, yung IPRA, yung Indigenous Peoples' Rights Act of 1997, dahil yung naunang batas, yung Mining Act of 1995, Wala yan. ang papakinabangan ng IP o lot owner kung sakaling may ganyang proyekto from the surface down up to 100 meters below. 100 meters. 100 meters. Yung sa Mining Act of 1995. Pero pag gamitin natin yung Indigenous Peoples' Rights Act, yun yung parang sobra ata. Dahil pag lupa mo ito, And unlimited. unlimited. From the sky. All down to the core. Oo. And then all up to the sky. Up to the sky. Nice, ha? So, yun yung ano, kaya sabi ko, at sabi ni former NCIP Chairperson Pawid, pakibagam ni Late Councilor Silong Campos, kaiskulan na manong ko kunana. Anyway, iso tinasurot mo from 2011. Gana ng councilor tayo di 2013, ti-advise pa ni ko. Just after election di 2013, nagpayab ni late Governor Pongwan, inayaban na day incoming and outgoing, outgoing and incoming municipal officials. So, napangkabita Capitol, da ni Mrs. Pawit, dito kuna ni late Governor, hanta yung kuna nga ipilit investor or kontra ng trabaho tayo nga convent officials, i-explain tayo kari tao. Yeah. The ways and means di kwa. Di kina-importansya. Ta siyempre, timang bibiyag nga ti gobyerno is the taxpayers. Yung taxpayers. Kada tayo piman nga munisipyo nga awan ti source of income nga ti kwa. Makisabsabi tayo di income ti other progressive municipalities or even the cities or national investors.
Kasi iti kwa kaso maawat iso ti maawat ang kumati tao tahan nga gaputa dati rights tayo puro kahit tayo nga Okay, so yung exactly yung parang nung na-approve yung MOA sana na maging 60% yung foreign investor at 40% yung Lipanto Mining Company, nag-MOA naman, nag-plebiscite, nag-negotiation sila bago MOA signing. Pero after yung in every PIC, pre-prior in informed consent MOA, kailangan pang dadaan sa yung 3 LGU, Barangay Local Government Unit, Municipal at sa Province, kailangan makakuha yung investor ng yes doon sa 2 of the 3 LGUs. Nag-yes naman sila sa barangay level, LGU. Nung pumunta sa Sangguniang, dalawa kami lang kay ex-councilor Vita Almora na bumuto ng yes. Natalo sa munisipyo, pero sa province, nanalo sa yung yes doon. Walang nangyari hanggang sa umatras yung investor. Okay. So dapat sila, mga empleyado ng NCIP, dapat alalahanin din nila na sumasahod sila sa taxes ng mga investors. Karamihan sa mga PIC MOA. Nagpapasalamat tayo kung may sa 1,000 na may ipapasarang 10. Parang criticize nila yung vote mo na yes. Yung mga sa kulang ng pagkaintindi ng mga tao, constituents natin. Dahil siyempre na manipulate sila ng tawag doon, mga aktivista. In fact, nasa nice people around. Hindi naman sa yung Nice. progressive group, yung mga ibang empleyado ng NCIP, anti-investors din sila. Okay. Kaya doon yung So hindi lang sa kababayan natin, pati yung NCIP mismo. In fact, nag-apply ako para commissioner sana para mabago yung dahil tungkol sa IPRA, if we can recall the first State of the Nation address of President Duterte, sinabi niya doon sa unang suna niya na kayong mga IPs, nandyan na yung IPRA, gamitin nyo yan para yumaman kayo. Yeah. Investors na investment destination na may IP, hinahadlangan yung mga aktivista, yung mga proposed project sa IP areas. So yun yung so that was parang biggest Oo. Sa'yo. Ano naman yung mga naririnig nyo sa community ng Moncayan na patutsada lang ako ng Tagalog kan sika? Wala naman. Yun lang, simple, natural sa politika yung ang gusto ng mga tao natin, kababayan natin, o kapitbahay, kailangan nandun ka lahat ng mga okasyon. Okay. Kaso nga lang, at that time, siyempre, dati naman tayo nagtrabaho sa Manila, private in government. So, lahat ng mga proposal ng LGU, lalo yung problema tungkol sa mga boundary dispute, tayo yung runner o liaison. So karamihan sa mga local gatherings, events, hindi natin ma-attend. So, anyway, nakatulong naman sa dahil pati yung mga budget pa sa province, dahil yung mga budget ng munisipyo, kailangan ilabi mo sa Sangguniang Palalawigan bago ma-aprobahan. Alam naman natin si former mayor, abogado siya. Yan ang diferensya ng abogado at ordinary. Siyempre, kailangan pag utusan tayo, kailangan tayo ang... You work it out. Oo. Ngayon na you were trying to, what was your parang plan? What is the plan for you to, why did you choose to come back again or try your luck again? I should not come back or file my candidacy, but this year, already yung sinasabi ko kanina tungkol doon sa pagpa-follow up sa shares natin sa National Wealth o Mining Excise Tax ng Lipanto, it so happen na yun nga nung nagka-COVID, first quarter of 2020, may na-release na 3 million sa munisipyo, pero umabot ng September 2021, may 3 million na release kay yung panahon ni Mayor Ayong. Tapos yung second quarter, April to June of 2020, na-release naman more than 1 year. September of 2022, may 2.7 nung panahon ni Mayor Banario. Pero nung 2021, yung nga sinasabi nila, yung dahil simply COVID. Alam naman natin na si ex-Mayor Ayong, hindi naman busy-busy sila nung COVID at saka hindi nila sana yung naglalakad sa Manila. Lalo nung dumating si congressman na
nagsasabing yeah. marami siyang uuwi na pondo. So in short, na hindi lang natambak, kundi na sa yung panahon ng COVID, na stop lahat hindi lang sa Lepanto, lahat ng mga mining excise tax na gamit ng national government natin dahil pagbayad nila sa BIR, pumunta sa National Treasury, siyempre kulang pa yun ginamit ni administration ni former President Duterte at nagdagdag pa ng mga foreign loan. So itong though it is entitled for us to receive our shares from the mining excise tax of Lepanto Mining Company, pag di mo lalakarin sa BIR, National Treasury to DBM, di natin makukuha yung buti nga na nung inilakad natin, nakahabol tayo sa 30 payment schedule, nasa 23 to 28 yung Lepanto At fortunately, nakarating itong inumpisahan natin nung last January, halos linggo-linggo, bumibiyahe tayo ng Manila. May na-release na 100 million from our 40% shares to local government. Dahil yung 60% nga napunta sa national government at ang 20% pumunta kay governor, so may 20 million si yung provincial LGU, 45%, 40 million sa munisipyo, at 35 million pinaghati-hatian yung mga barangay based on their population in land area. Okay. So, ang pinakamababa sa poblasyon Mangkayan may 1.4. 1.5 sa Budbud Mangkayan, 1.4 sa Kulalo, 1.6 sa Kulalo, 1.7 sa Tanag, 1.9 sa Ginawang, 2.9 sa Bulalakaw, 3 million plus yung Barangay Tabyo, Sapid, Insoyok. Yan, nang Cavite na. 3.6. 3.5 yung Pako. 3.6 yung Cavite kasi sila ang pinakamalawak sa land area. Pangalawa yung Balili. Yung population naman, number 1 yung Balili, pangalawa yung Pako. So, 3.6 yung Cavite, 7.4 yung Balili. So, they will receive it directly nga na pupunta sa na-receive nila last November 6 yung shares natin sa yung parang 60% yung third and fourth quarter of 2020. By the way, I'm very sorry, hindi ko dala yung mga documents At saka yung hanggang whole year of 2021, 2022, yung 2023, tumas dahil from 2% naging 4%. Okay. So parang equivalent to 40% yung So naging, nung pinalo pa natin kay sa office ni Finance Undersecretary Bayani Agabin, kaya na-release yung whole year of 2023 nung November 12. So buo na. Okay. Now, the reason why you're trying to come back is of course to help our LGUs dahil hindi lang naman munisipyo. Kung may tutulong tayo sa barangay LGU sa munisipyo, di so much better dahil yun nga sinabi ni Gat Jose Rizal na kailangan bago sana tayo mamatay ay may iwan tayong legasiya sa ating para sa bansa. Bansa o kaya birthplace. Yes. Before we started the podcast, you were talking about before ang Mangkayan ay first class municipality. Yes. Now, what happened there? During our time, the second term of ex-Mayor Lospian, yun nga, dahil alam naman natin na But can you explain first, paano nagiging first class, second class, at third class yung isang munisipyo? Siyempre, bisa source of income. Source of income, ng munisipyo. Dahil alam naman natin na yung Mangkayan nga, mula pa nung first term ni late President Marcos, 1965, yung mga minahan kasi, ito Isri, Lepanto, nag-umpisa nung 1935. Yes. Kaya lahat lang employment, galing Mountain Province, every province napunta sa Mangkayan. Melting pot ang pati yung Bugyas noon, nagtitinda dahil at that time di pa commercialize yung upland vegetable, di pa na-introduce. Lahat yung nagtitinda sila sa Mangkayan. Ang Mangkayan Lepanto noon is like highly parang urbanized. Highly urbanized o city of north, the north.
So, there was a time na ang batas pa noon, pag nagbabayad si multinational company, diretso sa local treasury. Oh, so, nice. that was the time na nakapatayo tayo ng 3-story na The municipal hall nung panahon ni Lit Mayor Augusto Santos, 1969 to 71. Itong Kapitolyo naman, mas na una silang nagpatayo dahil at that time, may Benguet exploration sa Kinon, yung Felix Mining, Benguet Corporation, may Western Minolco sa Bunang at dito sa Santo Niño Mines. Yeah. Sa So, ito Gunsoy Mines sa there's a lot of Bangkayan mining at, exploration na oo. nangyayari. At sa Itugon, yung kung saan na doon lumaki at nag-aral si sa Itugon. Balatok si Senator Dr. Juan Claver. Oh, At saka dito sa Lepanto, yun nga, kaya at that let's time, do it. oo. Kaya nung tumakbo siya nung 1995, napanood ko yung rally nila sa monumento nung sinabi niyang, ako po si Juanito, ipinanganak sa Tondo, tumira ako sa Baguio pero di ako lumaki. Isa palang latiro yung Oo. Isa palang latiro yung tatay niya. So, nag-aral dyan sa Baguio City National High School. National High School, yeah. So, nakita naman natin nung naging senador siya, karamihan sa mga pidap niya, yung improvement ng Baguio City National High School at saka Baguio General Baguio General Hospital. Hospital. Okay, may Flavier So, building doon, yeah. Oh, so yun ang dati na nasa first class yung Bangkayan. Yeah, ever since 1960, right? Oo. Okay. So, nung second term ni Pangulong Ferdinand Marcos, Magkano ang dapat kitain ng isang munisipyo para tawagin mo first class? di ko lang masigura. Ballpark? Billion or million? 100 million? Million naman. Dahil itong Trinidad, matagal na first class dahil sa mga business taxes na yes. Kaso wala silang mina, pero sa mga business establishment, Marami. naging first class sila. Pati yung population, alam mo naman. Yeah. It's almost a city. Yeah. Oo. Kulang lang para mabinyagan na, pero kailangan kasi dumaan sa Kongreso yun ang nangyari sa Bangkayan, yun nga. Nasa first class, kaso nga lang lately, nung early 2000, middle 2000 to 2010 to nung naging mayor si Atty. Lospian, hanggang sa second term niya, nung di nagbabayad yung Lepanto ng, dahil na-installment nila yung pagbabayad sa sahod ng empleyado, yung mga retirement benefits ng mga empleyado nila. Installment din. Installment. Yeah. Pati yung real property, nag-installment sila. tax. Ang gusto ng LGU, para magamit sa development, buo sana babayaran. Yeah, tama. Nung partial, yun, nag-file ng munisipyo ng demand. Tapos biglang tinigil na yung pagbabayad dahil yung maliban sa property nila, yung every time sana na may bagong equipment na gagamitin sa underground, i-assist ni assessor. Para magbayad sila ng taxes. Parang bibili ka ng bagong sakyan, kailangan magbayad ka ng... I see. Ayun ang pero lately na isaayos naman itong July, pero huli na itong dahil ang assessment ng gradings ng Department of Finance o rankings is 3 years ago. Okay. Itong dumating itong 45 million sa munisipyo itong Nobyembre. Siyempre, nandun na yung decision Yeah. Hindi mo pwedeng baguhin. Siyempre, we must have to wait up to until the end 3 of the years. assessment. Yes. Next assessment. So, tuwang-tuwa yung taga-Bugyas dahil naging first class sila, first time. Wow. So, yun ang nangyari sa last week lang ata lumabas yung decision ng Department of Finance. Hindi naman yun nga lang, walang apekto sa sweldo sa sahod ng empleyado, pero yung mga other benefits ng local officials, talagang maapektuhan. I see. So the benefits of the officials, apektado. Apektado sa... Pero yung yung sahod is sahod is standard unit. Standard yun. National. I see. Pero mga representation in traveling allowance, may mabawasan. But then just to clarify it, hindi kasalanan nung nakaupong official ngayon, Hindi. Yes. That's the explanation. That's the reason why I'm trying to bring this out. Kasi para hindi na magamit during the game season. At saka kailangan maintindihan nga ng mga kababayan natin sa Bangkayan dahil ang kaso noon
Nung time pa namin, Vice Mayor si current Mayor Dan Yes, Banario, yes, tama. ang Mayor noon si Atty. Los Beran. Yeah. In fact, nag-retire na si former Treasurer Manang Mariet Bondad. Sila ang kasama ni Asesor na nag-attend sa hearings sa Antisi. Oh, yeah. Ang ano nga lang, parang nagkipag-compromise itong Finance Committee sa province dahil may share din ng sa real property tax, may Yeah. share ng province, may share ng munisipyo at saka barangay. Yes. So nakipag-compromise sila na kahit istagad yung mula nung July, monthly ata yung updated yung pagbabayad ng Lepante, pero yung mga past taxes, staggered pa rin ang pagbabayad na. Okay. Now, in terms of taxes sa Mankayan, sino yung parang, aside from Lepanto, mas staggered ang sino yung mga parang malaking contributor sa kaban ng bayan ng Mankayan? May mga Pwede ba nating sabihin na yung mga small-scale miner also? Do they have big contributions? Or hindi ko masigurado dahil hindi pa kasi yung mga may mga batas na minahang bayan, pero itong LGB naman, mahirap naman paaprubahan. Yeah. So, nagbabayad yung mga local farmers o small-scale miners, pero indirect na, yung sa pang-araw-araw na kailangan nila, na kung bumibili sila sa Mankayan, siyempre nagbabayad yung local business sa Mankayan. Doon na yung pero yung parang yung taxes nila sa mga equipments and things. Siyempre, pag nabili nila sa Baguio, sa Lowlands, nakabayad sila ng tax doon. Pag uwi, wala pa namang Yeah. Unlike yung large scale mining na pag may bagong equipment, i-assist ni Asesor. Shoutout pala kaya po Asesor ng Mankayan. Yung pangalan nun? Donald Daganos. Shoutout sa'yo. Anyway, thank you so much. I think we have a very fruitful conversation this hour. Thank you so much for sacrificing your time. May ka nakikapi. Any message to our listeners, sir? Yun nga lang, importante lang, batiin natin sila ng advance Merry Christmas and Happy New Year. At sa mapayapang pagdating ng bagong taon para happy tayo lahat sa 2025. Dapat kompleto yung dalira na. Oo. Hindi. Tungkol sa iwas paputok. Yeah. I was one time a waiter at Manila Peninsula in 1990 to 91 and or even 94. Yeah. Dahil punta ako ng SEPA noong 91 to 93 Noong 1995, kami ang opening team sa New World Hotel. DOH Secretary pa si Dr. Juan Claver. Yeah. Yun siya yung nagpauso ng iwas paputok. Yung Operation Turutot. Yeah. Na ang payo lang natin, siyempre, dahil sa nakarang series of typhoon, ang in-encourage ni Presidente, yung medyo importante kahit hindi magarbong pagsilong ng Christmas. Simple Christmas. celebration. Importante ma-feel natin yung spirit of Christmas. Anya ba ti simple na celebration? Siyempre, Inapoy. Pinikpikan. Nandun yun yung pinikpikan. Kung may tapoy o kaya bugnewain, siyempre marami namang gumagawa ng local wine sa Mankayan, fruit wines. At saka yung pamilya, kung kumplito yung pamilya. Tama. Yung iba sa karamihan naman sa simbahan ng mga local churches. Before you go, I would like to ask you this. Just your opinion. Hindi ka naman nangangampanya, but just your opinion. Who do you think will be the best, not the best, pero yung capable na mayor that can continue leading Mankayan? Lahat naman yung nag-apply, they think they are capable eh. They are capable. So, sa inyong personal opinion? And I'm a candidate also, so siyempre, wala pa yung panahon ng kampanya, wala pa yung plataforma nila.
Kaya yung tinatanong kahit sa DCRS, ang tanong kung sino, Yeah. kung ano ang plano, hindi pa nila nilalatag eh. Oo. Maliban sa incumbent, siyempre may mga kasalukuyang programa. Oo. Pero yung dalawang challenger, siyempre by the time of campaign period, by March, malalaman lalabas nila natin. yung, yung mga visions and missions. Yeah. Actually, nakasalang na sa ating podcast na magkikipodcast sa atin si Apo Brigadier General. Oo. Perhaps by the time malalaman natin. Oo. Anyway, sir, thank you so much. Sige. We'll Thank be you, sir. seeing you around.